Hanilith, and today's video is all about the visa application, kung ano yung mga requirements na kailangan kung nagbabala kayong mag-apply ng visa to Germany. So, in my case, I applied a visit visa for unmarried couple. So, ito yung mga requirements na pinasa ko. First is original passport and one photocopy of your bio page. And then, number 2 is dalawang passport size picture na white background. Na dun na kayo magpa-picture para sure na tatanggapin yung picture. Medyo strict kasi sila when it comes to your passport size pictures. So, number 3 is your visa application form. Ilalagay ko po sa description yung link kung saan nyo makukuha yung application form. Tapos, number 4 is invitation or sponsorship letter. Ang pinasa ko po is invitation and sponsorship letter. Parang isang letter na lang siya. Kasi kung if ever na hindi naman kayo, wala naman kayong sponsor, pwedeng invitation letter lang. Pero kung sponsor kayo ng boyfriend nyo, mas okay lang din na isang letter lang, parang invitation at the same time sponsorship din siya. Number 5 is yung flight itinerary and day-to-day itinerary. So yung ginawa ko sa flight itinerary ko, hindi kailangan mag-book ng ticket or mag-flight reservation, no need na po. Ang ginawa ko lang is nag-search ako ng flight from May 29 to July 31 kasi yun yung nasa application ko. Yun yung desired flight namin. Desired flight ko. Yun yung nakaplano. And then, yun yung sinearch ko sa Google. And then, nakita ko yung mga flights from Manila to Germany. Yun yung kinlik ko. Tapos yun, mag-appear na yun siya, diba? Mag-appear na yung itinerary, yung parang anong oras yung flight mo papuntang ganito, kung may layover ka ba or wala, kung mag-layover ka ba sa Hong Kong, kung anong oras ka darating doon, tapos kung anong oras yung flight mo from Hong Kong to Frankfurt, Germany. Tapos yun yung screenshot ko lang siya and then print. Okay na po yun. Yun lang po yung ginawa ko. Hindi na kailangan ng daming ticket or ano pa. Hindi mo kailangan magpa-book ng ticket. So, yung sa day-to-day itinerary naman, ako mismo yung gumawa kasi yung application ko is 62 days na stay dun sa Germany. So, ang ginawa ko from May 30 kasi yung arrival ko sa May 30 yung arrival ko sa Germany. So, ang ginawa ko from May 30, nilagay ko dun arrival from Manila to Germany, and then so June up to July, yun talaga kailangan mong ilagay kung ano kung saan ka pupunta araw-araw, kung may pupuntahan ka ba or stay at home ka lang, ilalagay mo lang din doon sa day-to-day itinerary mo para may idea sila kung ano ba talaga yung gagawin mo doon. Wala po siya sa checklist, pero much better po na gumawa kayo kasi yun lang din yung sa mga nagsisearch ako kung ano yung mga requirements. Yun kasi yung madalas na parang advice ng mga nakakuha na ng visa. Minsan yun yung rason na madedenay kayo kasi walang parang hindi detailed yung yung purpose ng travel mo doon. So number 6 is yung visa fee is ang nabayaran ko is 4,680 plus yung kasi kailangan mo din mag-book online for your appointment sa VFS Global Makati. So ilalagay ko po yung website nila. Kasi dun pag-book niyo ng appointment, makikita niyo dun na may services fee. So, ang nabayaran ko kasi is 1,630. So, pero pwede po na hindi kayo magbayad online. Pwedeng cash. Doon na kayo magbayad sa mismong appointment date nyo. Sa pagpasa ng documents. Pwedeng doon na lang din babayaran. So, number 7 is formal obligation. Ito po yung galing sa boyfriend nyo or sa partner niya na nasa Germany. So, siya po mismo ang kukuha nito doon. And then, dapat isasend niya na lang sa'yo
dito sa Pilipinas. Kasi yung boyfriend ko, yung pag-send niya is through DHL Express. So mabilis lang siya, mga nasa 10 days, 10 working days, dumating na siya dito. So yung formal obligation, or kung hindi pa yung boyfriend nyo, hindi pa familiar sa kanya yung formal obligation, in German is Verpflichtungserklärung. Hindi ako sure kung tama yung pag-pronounce ko, basta yun na yun. And then dapat po yung ipapasa nyo is original and 1 photocopy. Number 8 is yung travel health insurance. Ito naman yung insurance ko, kinuha ko sa AXA Schengen. Or ilalagay ko din po yung website nila, kasi marami naman kayong choices kung saan na health insurance company na pwede kayong kumuha. Pero may kasi may list yung German Embassy na accredited sa kanila, natatanggapin nila. So tingnan nyo sa website nila, i-check nyo po yung list ng mga insurance company na tatanggapin nila. So yung pinili ko po is AXA Schengen, so okay naman siya, tinanggap naman. And then number 9 is DTI. Ang pinasa ko is DTI Barangay Business Clearance and Certificate with Official Receipt and Cedula. So ito po yung ito na po yung proof of strong ties. Nasa checklist yun, makikita nyo, pili lang kayo sa tatlo. Kung employed kayo, may mga requirements doon. Tapos kung self-employed naman kayo, may mga requirements din doon. And then kung students kayo, may mga requirements din doon. So since ako ay self-employed, may sari-sari store ako. Ang pinasa ko sa kanila is DTI, and then Barangay Business Clearance and Certificate. Tapos with official receipt, pinasa ko din yon. And then Cedula. And then number 10 is proof of prior meeting. Nag-meet kami sa Maldives. So ang pinasa ko is passport stamps namin from Maldives. And then yung airline tickets namin, yun yung pinasa ko, airline tickets niya from Germany to Maldives. And then yung sa akin from Philippines to Maldives, pinasa ko yon. And then yung hotel booking confirmation, humingi kami sa hotel na tinuluyan namin sa Maldives. Humingi kami ng confirmation. Tapos yun yung pinasa ko. And then 11 is supplementary proof of relationship. Ito na yun yung pictures together, chat conversation. Kung sa messenger man kayo nag-chat, yung chat conversation nyo sa messenger or sa WhatsApp. Ang pinasa ko dito is yung conversation namin from messenger, kasi doon kami nagsimula. And then sa WhatsApp. So piliin nyo lang yung conversation na na parang yung mga deep conversation, parang proof na genuine yung relationship nyo. Yes, yung mga I love you and whatsoever. Yun po yung, hindi naman lahat, piliin nyo lang po. Yung sa akin naman mga 4 pages yata yun, 3 pages. Pero inano ko lang siya, dinikit-dikit ko lang siya, dinikit-dikit. And then sa pictures din, yun din yung ginawa ko, Word documents, dinikit-dikit ko lang yung mga pictures. I think 4 pictures every 1 bond paper. Tapos yung pinasa ko mga 6 yata yun, mga 6 pages ng pictures namin. And then yung video call screenshot, pinrint ko din yun. Video call namin ng anak niya, video call namin ng parents niya, and with my parents din. And yun lang din yung ginawa ko, parang Word document, tas sa isang bond paper, mga 6 pictures. Yun. And then number 12 is signed declaration from the partner living in Germany. Ito yung declaration of the existence of your relationships. Itong form na to, si partner mo ang mag-fill up. So ang i-fill up dito is yung details niya, and then details mo, and then kailangan siyang pumirma bago niya i-send sa'yo dito sa Pilipinas. I'm not sure kung tatanggapin nila yung scan copy, pero feeling ko much better na i-send niya sa'yo talaga, personal, i-send niya through DHL. Kailangan mo din kasi yun pirmahan bago mo isasubmit sa German Embassy. Yung signed declaration, hindi nyo po yun pwedeng pirmahan kung hindi pa kayo nag-meet
kahit once lang. Pipirma kayo na totoo na nag-meet na kayo, and i-attach nyo doon yung mga proof na nag-meet na kayo, like yung sa hotel booking or passport stamps. Kasi sa amin, nagkita kami sa Maldives, so yun yung pinasa ko. Pero kung hindi pa kayo nagkita kahit once, no, hindi talaga possible na ma-approve yung visa application nyo. Need nyo talaga mag-meet kahit once lang, kahit hindi sa Germany. And then yung 13 identification card of partner living in Germany, scanned copy. Ito okay lang, scanned copy yung ID niya back to back. Yun po yung mga documents na pinasa ko. And February 8 po ako nagpasa ng documents ko kasi yun yung appointment date ko. And then February 9 tumawag yung German embassy, phone call interview, mga almost 5 minutes yun. Tapos ang tinanong lang nila sa akin is parang chinek lang nila kung totoo ba yung mga nakasulat sa mga documents ko about myself, about Robert, about my partner, kung kilala ko ba talaga siya. Tinanong nila ako sa age niya, tsaka sa kung anong work niya, ganun. Better to tell the truth yung sa mga documents niyo. Dapat hindi kayo magsinungaling kasi para hindi kayo mahirapan sa pagsagot pag interview, na tuloy-tuloy yung pagsagot niyo. Yun, February 9, and then February 23 na-receive ko yung passport ko. Passport with visa, and then pati yung original na formal obligation binalik din nila sa akin. Sana makatulong ito sa inyo kung mag-a-apply kayo ng visit visa for unmarried couple to Germany. Sana makatulong po ito sa inyo, and thank you for watching. Bye!